Hello mga ka-real, may dumating na naman tayo dito na gagawin. Ito po ay stand pan na Astron. Ayaw daw po nitong gumana. Isaksak po muna natin ito sa outlet. Pihitin natin yung kanyang switch sa number 1. Walang vibrate, walang ugong. Number 2, walang reaction, parehas lang. Sa number 3, ganun pa rin. Wala man lang vibration at wala ding ugong. I-off po natin ito. Ito po ay no power. Okay, bunutin po muna natin ang plug para safe. Ang tanong, ano kaya ang dahilan bakit ito ay ayaw gumana? Para ma-confirm natin kung anong problema nito, kailangan po muna natin itong tanggalin dito para magandang trabahuhin. Bunutin po natin sa stand at ipatong dito sa ating table na sira-sira na. Sa sobrang daming trabaho ay hindi na maasikasong mapalitan. Para po ma-confirm natin kung ano ang dahilan bakit ayaw nitong gumana, buksan lang po natin ito at check upin natin yung kanyang shafting at bushing. Sa pamamagitan po ng ilisi, dito po nakakabit ang shafting. Susubukan po nating pihitin ito ng kamay para ma-confirm natin kung ano ang problema. Pag ito po ay matigas, pihitin, malamang na cut off ang thermal fuse nito sa loob. Pero kung ito ay maluwag at magandang iikot ng kamay, ang problema po nito ay hindi ang thermal fuse. Tingnan po natin muna. Subukan po natin pihitin. Ayan po, matigas po siya. I-stack up po mga ka-real. Matigas ang shafting tsaka bushing. Mahirap iikot, kaya malamang na thermal fuse ang problema nito. Baklasin po muna natin ito at bago natin baklasin, meron po muna tayong gugupitan. Ihinto po muna natin ito. May customer po tayo sa gupit. Ayan, sa labas. Sige, pasok. Okay, patayin po muna natin ang camera at tayo po muna ay maggugupit. Okay mga ka-real, ayan po at may buhok pa dyan. Natapos na po nating gupitan yung ating customer. Balik po tayo dito sa ating ginagawa. Na-confirm po natin dito na matigas po pihitin ang EDC. Ayan. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang suspect po natin dito ay ang thermal fuse. Marahil ay nag-cut off siya dahil sa sikip na shafting bushing. Okay, tanggalin po muna natin ito at baklasin para makita natin ang laman sa loob. Ito po ang laman sa loob. Ang motor niya medyo maliit lang. Tingnan po natin yung shafting bushing nito. Tanggalin muna yung swing arm. Ibalik lang itong screw para hindi mawala. Okay, ganyan. Medyo masilaw po dahil against the light po lagi yung ating camera. Ang gawin po natin, tanggalin po muna natin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Tingnan natin yung shafting niya kung bakit ito masikip. Itabi yung 4 na tornilyo, tapos bunutin lang po natin itong front housing kasama yung rotor. Ayan. Lagyan ng basahan dito at ipapatong natin itong stator para hindi magasgas. Tanggalin po muna yung C-clip ito para mabunot natin itong shafting. Okay, natanggal na. Ngayon ay obserbahan po natin yung shafting. Sa bandang likod, maitim lang siya pero makinis siya. Sa bandang unahan, maitim din siya pero makinis din. At mapapansin po natin na tuyong-tuyo po ito. Ito po ay natuyuan kaya sumikip.
yung kanyang bushing sa bandang likod, tuyong-tuyo. Ganun din sa harapan. Tuyong-tuyo po yan mga kareal. Yan po ang isang dahilan kaya sumikip po yung shafting bushing dahil sa natuyuan po ito ng langis. Lilinisin lang po natin ito mamaya ng liha na number 2000. Itabim po muna natin ito at tingnan po natin yung thermal fuse. Malamang na thermal fuse po ang problema nito. Hanapin lang po natin thermal fuse. Ang thermal fuse po ay nandito sa bandang likuran ng motor. Tanggalin lang yung mga clip. Tanggalin din yung switch para mabunot natin yung stator. Ito. Pati ang capacitor ay tanggalin din natin. Kasi bubunutin po natin yung stator dyan. Ibalik lang po yung tornilyo para hindi mawala. Tanggalin din dito para mabunot natin ito. Yan. Ibalik ulit ang tornilyo. Ganito po ang sistema ko para hindi po magkawala yung tornilyo at hindi rin magkapalit-palit. Okay, bunutin lang po natin ito. Dahan-dahan lang at baka maputulan tayo ng hibla. Yan. Tapos itabi lang po yan. At hahanapin po natin yung thermal fuse. Ang thermal fuse po ay nasa loob nito. Tanggalin lang po ito. Mga cable tie. Tapos itira natin yung isa na yun para kahit galawin natin dito ay hindi matuklap yung mga winding terminals. Isa-isahin lang po natin ito. Hanapin natin ang thermal fuse. Ang thermal fuse po ay nakakabit sa isang paa ng kapasitor kung nasaan nandun yung common terminal ng windings at common terminal ng kapasitor. Ito ay yung isang terminal ng kapasitor. Hindi po dyan nakakabit ang thermal fuse. Dito po nakakabit ang start windings. Hanapin po natin yung isang terminal ng kapasitor. Ito po yung isa at ito po yung common. Nandito po sigurado nakakabit ang thermal fuse. Ang thermal fuse po ay sadyang nilalagay sa bandang ilalim para maidikit sa windings para makadetect ng overheating. Ito po siya. Ayun po yung thermal fuse. Yung kulay itim na yun. Nakakabit dito sa isang terminal ng kapasitor. Kaya ngayon dahan-dahanin lang po para maiwasan na maputulan ng hibla. Sa ganitong error ng electric fan na kahit anong saksak ninyo, kahit anong switch ang pindutin ninyo ay wala man lang ugong, wala man lang vibration ang motor, ang posibleng sira po ay ang thermal fuse. Kasi hindi po makapasok yung supply ng kuryente, kaya walang ugong at wala ding vibration. Kaya ito po ang papalitan natin para magkaroon ng connection yung line 2 ng AC plug papunta sa motor. Ito po yung thermal fuse. Ingatan lang po ang galaw. Ito na isang terminal ng fuse at nandito yung isa, balatan lang po natin ito. Gamit ang long nose, pisilin lang po yan para lumuwag. Para mabunot ng ganyan. Tapos ito po yung thermal fuse, putulin lang po natin ito dito. Ayan. At dito sa kabila. Ayan. So, ito po yung terminal ng capacitor kung saan nakakabit yung isang terminal ng fuse. At ito po yung isang wire kung saan nakakabit din yung isang paa ng thermal fuse. Ito po yung nanggagaling doon sa isang terminal ng plug. At ang tawag natin po doon ay yung line 2. Okay? Kasi yung isang terminal ay line 1 papunta sa common terminal ng switch. Ito po yun. Ito po yun. Dito po yung nakakabit. Dito. Okay. Hanap po natin ito ng pampalit. Okay, ito po yung bagong thermal fuse na pamalit. At ito po yung luma. Kukunin lang po natin yung spaghetti tube na ito. At ililipat natin dito sa bago. Ayan. Okay, nandito na po yung spaghetti tube. At yan po ang ipipwesto natin kung saan nakalagay dati yung lumang thermal fuse. Ipulupot lang po natin yan ng ganyan.
Tapos itong kabila ay dito naman. Tapos hihinangin lang po natin yung dalawang terminal na ito. Okay. Tapos yung isa rin. Okay. Nahinanga na. Putulin lang po yung excess terminal. Tanggalin yung mga dulo. Ayan. Ngayon na nakahinang na yan. Ito po yung nakabalot kanina dito. Ibalik lang po yan. Tapos ito yung isa. Nakalagay na yung dalawang balot para insulated siya. Tapos pag samasamahin lang po natin yan, ang fuse point nandun nakalagay sa gawing ilalim. Nakalapat po yan sa windings para makadetect ng overheating. Ito yung balot niya kanina. Ibalik lang po natin ito. Ayan. Tapos lagyan po natin ng tali gamit ang cable tie. Ayan. Ito yung plastic kanina. Ibalik lang po din natin yan dyan. At lagyan pa ng isang cable tie. Ayan. Dahil ganyan ang itsura niya, dagdagan pa natin dito ng isa pang cable tie. Ganyan lang po ang pagpapalit ng thermal fuse. Kung ano yung dating posisyon ng tinanggal, ganun din po ang posisyon na paglalagay dun sa bagong thermal fuse. So mapansin niyo, ito yung natirang na cable tie kanina, ito yung luma. Tanggalin po natin ngayon yan. Kasi matibay na at nalagyan na natin ng 3 cable tie dito. Pwede na natin tanggalin yan, hindi na siya matutuklap. Tapos lagyan natin ng panibago para sabay-sabay na sila ng tibay. Kasi malutong na po yung luma. Okay. Yan, ngayon tanggalin na po yung mga dulo niyan. Ganyan po. Back to original. Hindi na po natin ito papalitan ng bushing at saka shafting. Ang gagawin po natin ay pakikinisin na lang po natin yung shafting kasi makinis naman po yan at hindi pa nauka yung shafting na yan. Maitim lang siya pero makinis. Ibalik lang po ito dito. Ayan, naibalik na. Itabi muna yan. Ang gagawin natin ay hahasain po natin itong shafting. Gamit lang po itong mini drill. Isa lang po itong shafting dito. Langisan natin ito. So hasain natin gamit yung number 2000 na liha. Okay, yan. Ulitin lang po kung sakaling hindi pa makinis hanggang sa kuminis. Yan. Ganun din sa kabila. Okay. Punasan lang. Umitim po yung shafting dahil natuyuan. Pero makinis pa po yan. Hindi na kailangan pabilhin yung may-ari ng shafting. Ibalik lang po yung blower at saka spacer. Ito. Sukatin natin. Sukatin natin sa back housing at saka sa front housing. Okay, pag hinila natin, may play, maliit na clearance, okay na yun. Tapos pag inalog natin, taas baba, kaliwa kanan, dapat walang alog. Okay, good na po ito. Bago natin lagyan ng 4 ng tornilyo sa bawat kanto ay lagyan muna natin ito ng langis. Unahin natin dito sa back housing, dito sa kanyang bushing, basahin natin ito ng langis.
Kasi yan ang dahilan kung bakit pumutok ang thermal fuse, dahil natuyuan ng langis. Okay, then ito namang unahan. Papansin ninyo, tuyong-tuyo yan. Ngayon ay babasain natin. Okay. Okay na po ang langis. Ibalik na po natin sa kanyang dating pwesto. Ngayon po natin lagyan ng tornilyo. Tapos dito po natin isunod sa katapat niya para pantay ang paghigpit. Dito naman. Tapos dito ang kasunod sa katapat niya. Wait lang Biha. Wait lang ng konti ha. Balik na lang po kami. Oo. Anong oras pa? 15 minutes. Okay, yan po. Nahigpitan na po natin ang 4 na tornilyo sa bawat kanto. Ngayon po ay ibalik natin na yung swing arm. Para hindi po siya pagalaw-galaw, ibalik na po natin yung swing arm. Okay, nakakabit na. Tapos ibalik na rin po natin itong cable niya dito kung saan dati siya nakalagay. Okay. Ibalik din po natin itong capacitor dito sa dating pwesto niya. Okay, tupiin lang po ng ganyan. Ang sunod po natin gagawin ay ibalik na rin po natin yung kanyang switch dito kung saan ay dati niyang pwesto. Nakapwesto na ng maayos yung switch. Ayusin lang po natin itong cable niya. Pwesto natin ng maayos. Pwede rin nalagyan ng cable tie para malinis at hindi sagabal sa pag-swing ng motor. Ayan. Bago natin po makalimutan, subukan po muna nating pihitin ng kamay itong shafting. Ayan, medyo matigas. Pagka medyo matigas ng ganyan, huwag nyo pong hayaang matigas. Ang gagawin po natin dyan, dahil yan po binaklas natin at binalik natin, nagkaroon po ng disalignment yan. Kaya medyo matigas na po ngayon. Ang gagawin po niyan, i-receipt lang po natin yan para magkaroon ng alignment yung shafting at saka bushing at nang umikot siya ng maluwag. Gamit lang po itong plies. Paluin lang po ng tigta 3 beses yung bawat kanto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos pihitin na natin ang kamay. Ayan po, maluwag na po. Kanina matigas. Okay na po yan ngayon. Pwede na po natin itong testingin. Subukan po natin ito na isaksak sa outlet. Pero bago isaksak sa outlet, ay lagyan po muna natin ng ilisi para makita natin kung talagang siya ay gumagana. Ayan. Isaksak po muna natin ito sa outlet. Subukan natin pihitin sa number 1 kung gumana yung ating ginawa. Mga kariyan, yan po ay naka number 1. Ilagay natin sa number 2. Okay. Gumagana, lumakas. Ilagay natin sa number 3. Lalong lumakas. Okay, yan po mga kariyan, ang dahilan kung bakit hindi gumagana itong electric fan. Nag-cut off po yung kanyang thermal fuse dahil sa natuyuan na shafting at saka bushing. Kung may ganito kayong electric fan na pagka sinaksak ninyo sa outlet ay walang ugong, walang vibration, ibig sabihin po ay cut off po ang thermal fuse niyan. At check upin nyo rin po yung shafting at saka bushing, baka natuyuan lang.
katulad ng nangyari dito. O kaya ay posible rin na pagka walang ugong ay naputol po yung linya ng AC cord mula sa plug papunta dito sa motor. Okay? Ganun lang po mga kariyat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga ginagawang video. Sana ay nakatulong po ito sa inyo at makapagbigay ng inspirasyon para sa mga nagsisimula pa lang. Posible rin po na makapagtayo kayo ng sarili ninyong repair shop ng electric fan. Kahit sa pag-repair lang po ng electric fan ay malaking bagay na po ito para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming salamat po muli. Dikis Real Vlog. God bless po sa inyong lahat.